Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Meron lang akong i-share sa mga kababayan natin, mga loyalista, sa lahat na BBM supporters, at sa lahat na sambayan ng Pilipino, kasama yung mga didilis dyan, mga kababayan. So, ayan o, nakikita nyo yan, yung kalbong susugod daw sila sa Malacanang, 8 minions daw sila nung panahon ng KOJC. Di ba si ano yan? Mga kababayan, tingnan nyo yan. Yan. Sobrang pang-insulto ng Marcos admin. Bakit mga kababayan, may narinig ba kayong salita si PBBM na ininsulto sila? Hindi ba nga sila lang madalas magbitaw ng mga masasamang salita? Kung ano-anong paninira ang ginawa nila kay PBBM? Kung ano-anong ibinabato nilang paninira sa ating gobyerno ngayon? Lalo na kay PBBM? May narinig ba kayo na nagsalita si PBBM o gumante ng paninira nila? Bakit sila nai-insulto? Siguro mga kababayan, nai-insulto sila kasi di ba nga in-interview sa PBBM about doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, tinawanan lang. Insulto na ba sila? Ganun ho ang isip ng mga Marcos. Kung anong paninira ninyo, tatawanan lang kayo ng Marcos, babalik sa inyo yan. O, di ba? Ngayon, sino ngayon ang nagmumukhang masama sa taong bayan? Si PBBM ba? O kayo? Siyempre kayo. Kasi, mga kababayan, si PBBM, ginagawa niya ang trabaho niya para sa bansa natin. Pero, kayo, anong ginagawa ninyo? Paninira, kaliwat kanan, ang binabato yung paninira kay PBBM. Kahit walang legal na batayan yung akusasyon ninyo. Sabi nga nila, kung may korupsyon na nangyayari dyan sa gobyerno ng PBBM, bakit hindi nyo kasuhan, dali nyo sa korte? Eh yung amo nyo talagang nasa korte na nasa Congress na Hindi maipaliwanag ang confidential fund kung saan napunta. Yun talaga. Kaya galit na galit sila kay PBBM kasi yung amo nila, mga kababayan, mukhang magigilty na po umano. Mukhang di umano yung magigilty na ito. Yung amo nila. Hindi maipaliwanag po kung saan po dinadala ang confidential fund. Diba? Dapat po mga kababayan, bago nila tingnan si PBBM, manalamin muna sila. Tingnan muna nila ang sarili nila. Hindi na magsasalita sila ng ganyan. Sobrang pang-insulto daw man ni PBBM sa kanila. Kayo nga ang mahilig gumawa niyan Tapos si PBBM yung pagbibibintangan nyo na si PBBM ginagawa ang kanyang trabaho, ginagawa ang kanyang tungkulin. Balisteros, dalawa kayong kalbo ni Banat Bay. Na-insulto ka? Ito pa. Mga kababayan, meron pa dito nagmamagaling din. Ayan, tingnan niya, drug test daw, BBM drug test daw, sabi ni Kuya. Ayan, kung anong trabaho ni Kuya. 0.4 billion a day. Asan? Mahiya ka na. Saan kaya niya nakuha yan yung 1.4 billion a day? Yan siguro yung sinasabi niyang flood control. Mga kababayan. Mag-antay ka. Antay ka na lang, Kuya. Mag-antay ka doon sa investigasyon. Kasi challenge na ni PBBM yung mga naghahanap po ng flood control ni PBBM. Mga kababayan, ayun na. Inamon na kayo ni PBBM. Willing siyang paimbestigahan ang pinagawayang flood control. O Kuya, sumama ka doon. Samahan mo sila. Lumagdag ka pa sa kanila. Nakikita natin may flood control, mga kababayan. Si PBBM na pinagawa. Diba? Kasi kayo, ayaw nyo lang maniwala. Tapos sasabihin nyo, 1.4 billion a day. Mga kababayan, yan yung fake news na ginagawa ng mga didilis. Ayan. Pagka isang didilis po ang naglabas ng fake news, sunod-sunod na yan mga kababayan. Fake news na yan lahat ng mga didilis kasi susundan nila yan. Hindi nila alamin yung totoo. Alam nyo mga kababayan, kung ilan ang budget sa loob ng 2 taon ng DPWH sa flood control? 4 billion lang ho, mga kababayan.
O saan ang galing po yan yung 1.4 billion a day? Adidiles. Manong, saan ang galing yan? Ang galing naman ng utak ni mo. Sa din mo pinangkuha ang mga ganyan mong sinasabi. Ha, Manong? Ha? Ba't hindi mo itanong kay idolo mo na ang confidential fund kung saan niya dinala? Yun ang itanong mo sa kanya para maliwanagan ka rin na ngayon, nakikita natin sa Quadcom, unti-unti na yung mga staff niya sa DepEd dati. Ngayon, merong isa tumakas nasa abroad. Oh, ayaw na nga umatin sa hearing O Manong, si PBBM willing na imbestigahan ang flood control. Oh, di ba? Kasi pag inimbestigahan ang flood control, madadamay ang sa administrasyon. Pati ang kanyang 11,340 na flood control. Hahanapin yon kung saan napunta yon. Sa dami nun. Kay BBM, 5,500 lang. Yung 11,340, asa napunta yon, Manong? Oh. Diba? Kay BBM, ayan nakikita nyo, ayan nakikita nyo yan? Yan yung flood control ni PBBM. Puntahan nyo sa DPWH para makita nyo. Sa FB page. Para masampal kayo ng katotohanan. Manong, puntahan nyo po. Wag lang ko kayo manood doon sa mga fake news na ginagawa ko ng mga kapwa nyo. Mga puon nyo. Mag-research din kayo para medyo may advance ka ng isip sa kanila. O advance ka ng pag-fake news sa kanila. Yan, pwede yan. Diba? Mahiya pa daw si BBM. Mahiya ka rin. Mahiya ka. Kasi nagbibintang ka lang. Gumagawa ka na ng fake news. Wala ka namang ebidensya na sinasabi mo na 1.4 billion ng ginastos ni PBBM per day. Wala ka namang ebidensya, puro ka lang ngawa ng ngawa. Ba't hindi mo patunayan niya ngayon kung totoo yung sinasabi ni mo? Diba? Ang tagal-tagal yun ang sinasabi, kurakot si PBBM, adik si PBBM. Hanggang ngayon ba? Wala pa rin kayong napapatunayan ng isa dyan sa mga sinasabi ninyo. Alalahanin nyo, ang Marcos, mayaman na yan, noon pa. Mapera na yan ng mga Marcos, mga kababayan. Yung amo nyo, mapera ba yan? Sigurado ka ba? Baka panglabas lang yan, yung sinasabing tulog-tulog sa may kulambo. Kakain sa karinderya, kakain ng bagoong. Pwede naman gawin yan Gawain ng mga politiko yan, mga kababayan. Naniwala naman kayo, kakain lang ng fishball sa Baklaran. Kakain lang ng fishball sa Baklaran, ang daming bodyguard na nakapalibot. Para saan? Para makahingi ng simpatya sa taong bayan? Ganun ba yun? Kung gusto niyang kumain ng fishball, mga kababayan, pwede naman siya umutos na, bilan mo nga ako ng fishball dun, sa Baklaran. Kakainin ko. Pero bakit siya dun lumabas? Para magpa-picture. Para saan? Para siyempre makahingi ng simpatya sa taong bayan. Ganon naman yan Politika. Manong. Diba? So, ayun lang mga kababayan. Ito. Ito, dagdag ko lang to. Yan Duterte Legacy, mga kababayan. Nakikita nyo yan? Ayan. Nakikita nyo yan? 80, isang litro ng gas. Meron pang 90. February 2022 na balita to election period. Tama yun, ng election period. Grabe mga kababayan, ang mahal ng gasolina. Mga kababayan, kaya nung pumalit si PBBM, lalo pang tumaas yung gasolina kasi siyempre kakabalik lang ni PBBM, hindi niya pa gumawa pa siya ng mga hakbang kung paano yung mga gagawin niya. Kaya lalo pang tumaas. Pero nung kalaunan, after na ni PBBM magawa ng solusyon kung paano masolusyonan ang pagtaas ng gasolina, hanggang ngayon mga kababayan, lumalaro lang sa 60-50 ang gasolina. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito, para maniwala kayo. Baka mamaya sabihin nyo na naman, fake news ako Ayan tingnan nyo yan Ayan, tingnan nyo. Bago lang yan, pinicturean ko yan. Dito sa may Petron. Mga kababayan. Ayan
51 ang diesel max, 5190. Ang extra, 5450. Turbo, 5490. So, tingnan nyo naman mga kababayan. Ang layo sa mga ginawa ni Duterte ni legacy na 8490 na gasolina. Oh, 'di ba? Nakikita niyo 'yan, lumalaro lang, tataas pero bababa, tataas bababa. Mga kababayan, 'di ba? Merong balita, tataas, kalaunan bababa na naman. Kaya ngayon, naglalaro lang sa 50-60 ang gasolina natin, mga kababayan. So, ibig sabihin, may nagawang solusyon po si PBBM nung umupo siya, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon po, mas mura po ang gasolina, mga kababayan. Lumalaro lang siya sa 50-60. Di ba? Ang mga didiles, tama hindi? Ha? Yan, Duterte legacy yan yung 90 to 80. 80 to 90 na litro ng gasolina. Tapos sasabihin nyo, mura ang bilihin noon. Eh, nung panahon niya ni Duterte, yung sili, mga kababayan, maabot pa sa 5 piso ang isang perasong sili. Kakain ka sa karinderya, hindi na nagbibigay ng sili para sa sabaw, kundi bibilhin mo pa ng 5 piso ang sili, mga kababayan. Oh. Tapos sasabihin nyo, mahal ang bilihin, mahal ang bilihin ngayon kay PBBM. Kahit sino namang presidente, may narinig ba kayong na ipababa ang presyo ng bilihin? Sabihin nyo nga diyan kung sinong presidente ang nagpababa ng presyo ng bilihin. Buti nga ngayon kay PBBM, talagang gumagawa siya ng aksyon para siyempre matulungan ang mga kababayan natin na kapos, palad. Yung mga kababayan natin kapos din sa kita, yung mga kababayan natin yung mga nasa laylayan. Ang 29 per kilo na bigas ni PBBM ay napakalaking bagay. 'Di ba? Para sa mga kababayan natin na naghihirap, na kapos din ang kanilang mga kinikita. 'Di ba? Pero magandang kalidad na bigas po, no? Ang binebenta sa Kadiwa, mga kababayan. So meron naninira, meron naman po naglalabas na maganda po ang kalidad ng bigas na binibenta ni PBBM. Kasi madali lang naman kasi sumira, mga kababayan. Halimbawa, bibili ka doon, pero iba pala yung sasaingin mo, mga kababayan. O, madali lang. Kaya nga, sa mga kababayan natin, kung kayo mismo, pwede kayong pumunta sa mga Kadiwa store na malapit dyan sa inyo, bumili po kayo ng 29 per kilo ng bigas para hindi yung kayo napipick news ng mga didilis na mahilig mag-pick news. Ay, mga kababayan, okay, sa mga didilis dyan, samahan nyo naman yung mga tropa nyo, mga vloggers. Nandun ngayon sa EDSA. Ang dami nila doon, 8 minions. Kasama yung kalbo. Sino ba kalbo na yun? Mga kababayan. Si Juan. Si Pancher, kasama ni Pancher. Si Morales. Ayan, si Morales, mga kababayan. Nandun. Pupunta sila sa EDSA. Nanghihikayat. Pero walang sumasama. Pangalawang bisis na nila pumunta. May yan naman kayo. Mga vlogger lang nandun, mga kababayan. Anong ginagawa nila doon? Nanghihikayat sila pero walang pumupunta. Paano? Nasa Davao sila lahat. Papayag ba yun? Yung mga supporters nila dyan, pupunta dyan, mag-rally sila dyan sa may EDSA. Pupunta yung mga taga Davao dyan, tapos walang pamasahe. Ano yun? Sasagutin ng mga vlogger? Katuwa naman. Ano? Dami daw tao, tapos may mga personalidad daw na dumating. Pero, patay na mga kababayan, walang tao. Puro sasakyan ang dumadaan. So po, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.